Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Ang aking ama ay isang matagumpay na abogado at kumikita ng maraming pera sa pagtatrabaho para sa mga malalaking kumpanya. At nung umidad siyang 60, nagpasya siyang magretiro at ginugol na lamang ang lahat ng kanyang oras sa pagtulong sa mga taong pinahamak ng iba o napahamak, ngunit hindi kayang bayaran ang mga mamahaling bayarin sa batas. Katulad ng mga taong nahaharap sa pagkawala ng kanilang sakahan dahil sa hindi sila makabayad ng kanilang mga utang sa bangko, kung saan ang halaga ng interes sa pinautang ay mas malaki kaysa sa halaga ng sakahan, kung kaya't hindi makakaya ng magsasaka na kumuha ng isang abogado para ipaglaban ang isang hindi makatarungang bagay na iyon. Dahil walang legal na tulong, kadalasan natatalo ang kaso at ang kanilang sakahan ay mapupunta na sa iba. Kaya tinutulungan ng aking ama ang mga taong hindi kayang kumuha ng abogado. Naniningil lamang siya ng maliit na halaga at halos hindi siya nagpapabayad sa kanyang mga gastos sa transportasyon at iba pang mga esensyal na gastusin. Para sa aking ama, isa iyon sa tungkulin niya ang maipagtanggol at makapagsilbi sa mga taong walang laban at nasa tama. Sinabi niya pa na mas masarap sa pakiramdam gawin ang pagbobolontaryo sa mga taong nangangailangan ng abogado kaysa kumita ng malaki galing sa kumpanya. Walang kapalit na halaga ang kanyang nararamdaman sa tuwing siya ay nakakatulong sa kapwa. Sumang-ayon sa kanya ang aking ina at tinulungan din siya nito. Pareho silang mapagkawang gawa. Kaya naman taas noo kong ipagsisigawan sa mundo na ipinagmamalaki ko sila. Tinuturuan nila ako ng ganitong katangian simula pagkabata. Para sa kanila, ang pagiging mapagbigay at pagtulong sa kapwa ay mahalaga sa paghugis ng aking pagkatao. Naranasan ko na dinala nila ako sa bahay ampunan upang makipaglaro sa ibang mga bata at kung minsan ay tinanong nila ako kung anong gusto ko sa aking kaarawan. Sa halip na humingi ako ng isang laruan para sa aking sarili, mas gugustuhin kong ibigay na lang ang laruang iyon sa mga bata sa bahay ampunan. Pero hindi naman ako perpekto at syempre noong maliit pa ako, hindi ko kaagad iyon naintindihan at gustong gawin. Kaya minsan ay napapaiyak ako kapag yung laruan na para sana sa akin ay mapupunta sa iba. Habang tumatagal at ako ay lumalaki at nagkakaisip, ay naintindihan ko na ang ibig sabihin ng aking mga magulang. At totoo nga ang kakaibang sayang nararamdaman ko dulot ng pagtulong sa iba. Hindi rin pinaramdam ng mga magulang ko na ako ay mag-isa, kaya naman pakiramdam ko ay nasa akin na ang lahat ng kailangan ko at biniyayaan ako ng napakabait na mga magulang. Isa itong dahilan kung bakit namangha, hinahangaan at inspirasyon ko ang aking mga magulang dahil sa pagmulat nila sa akin ng ganitong katangian. Sa kadahilanang ito, hangad ko ding magsimula at mag-isip ng isang paraan upang maging kapaki-pakinabang ako sa lipunan katulad ng aking mga magulang. Noong ako ay nasa tamang gulang at nakapagtapos ng kolehiyo at nagsumikap akong magtipid at makaipon ng pera para makapagbukas ako ng sarili kong negosyo. Ngunit hindi ganon kadaling kumita ng pera, lalo na't kailangan ng mahaba-habang panahon para ako ay makapagsimula na kakailanganin kong pangsimula o pangkapital. Ilang taon ang lumipas at nakaipon na ako ng kalahating halagang pangsimula at pinahiram naman ako ng aking mga magulang ng halagang kakailanganin pa upang ako ay makapagsimula. Ilang taon ko din pinag-aralan ang negosyong gusto kong itayo. At sa wakas, ganap na akong isang franchisee ng isang 24 hours convenience store. Ang mga empleyado na gusto kong makatrabaho ay ang mga kapos at nagsusumikap, lalo na't porsigido silang makatapos ng pag-aaral. Sa ganitong paraan, palagay ko ako ay nakakatulong din sa aking kapwa. Hindi naman ako nagkamali sa mga pangunahing katangian na hinahanap ko sa mga empleyado ko. Kaya naman masaya akong nagtutulungan kaming itaguyod na maging matagumpay ang aming negosyo. May respeto at tinuturing namin ang isa't isa na para kaming isang pamilya. Isang araw, dinala ako ng aking mga kaibigan sa isang club para sa aking kaarawan.
Tanging ako lang sa aming magkakaibigan ang hindi pa nagkaroon ng kasintahan. Kaya palagi nila akong tinutukso tungkol dito. May pagkakataong dadalhin nila ako sa isang club upang ipakilala ako sa mga babae. Hindi ako komportable na pumunta doon pero kinulit nila ako. Pagdating doon, nagulat ako sa kung gaano karaming mga magagandang babae ang nakita ko. Tila ba lahat ng mga magagandang babae mula sa buong Pilipinas ay nagpasya na magtipon sa club na iyon. Masyadong marami ang nainom ko at ramdam ko na lasing na ako. At ang sunod ko na natatandaan ay nagising ako kinaumagahan sa isang motel kasama ang isang babae sa tabi ko. Pareho kaming hubot-hubad. Tiningnan ko kung anong oras na sa telepono ko at nasa 1:00 na ng tanghali kaya't nagbihis agad ako. Nakita ko na tulog pa rin ang dalaga kaya ginising ko siya at labis siyang nahiya nung pagkagising niya. Kumain kami sa labas upang mananghalian at mag-usap. Humingi ako ng paumanhin at sinabi na wala talaga akong natatandaan maliban sa pagkikita namin sa club. Ang iba pa ay blanko sa aking memorya. Wala akong maalala na nagpunta kami sa motel at nakipagtalik sa kanya. Nagsimula siyang umiyak at sinabing, Anong ibig mong sabihin na hindi mo naalala na nagkakilala tayo kagabi? Ikaw nga itong nag-aya at sumunod lang ako sa'yo. Matapos ang ilang minutong katahimikan, nagsalita siyang muli ng, Dahil ba nagtatrabaho ako sa isang bar? Kaya sumagot ako ng, una sa lahat hindi ko talaga maalala. At pangalawa, akala ko customer ka din na tulad ko. Pero hindi importante kung customer ka o nagtatrabaho ka doon. Ang punto dito ay hindi ko matandaan ang nangyari matapos nung magkakilala tayo. Humikbi siya ng kaunti kaya naman nakaramdam ako ng awa sa kanya. Inisip ko din na huwag manghusga ng panlabas na kaanyuan sa kapwa kaya naisipan kong tanungin siya tungkol sa sarili niya. Ikinuwento niya sa akin ang mahaba niyang istorya na galing siya sa isang probinsya at gaya ng marami, nakikipagsapalaran siya sa Maynila. At doon siya sa club nagtatrabaho kada Sabado at Linggo ng gabi para sumideline. At sa umaga ay nagtatrabaho siyang bilang kahera sa isang supermarket. Dahil siya ang breadwinner ng kanilang pamilya at inaasahang magpadala ng pagsustento sa kanila, nakaramdam ako ng awa at di nagtagal ay nagpalitan na kami ng numero. Kalaunan, madalas kaming magkita at naging magkasintahan kami. Nahulog ang loob ko dahil nakikita ko ang pagkamasipag niya. Nag-live-in din kami para hindi na siya umupa pa ng ibang bahay at nag-propose na din ako sa kanya. Parang kasing bilis pa ng bullet train ang aming relasyon at ako ay masaya sa aking bawat desisyon. Bagamat hindi ko kailanman nabanggit sa aking mga magulang na nakilala ko siya sa isang club, pero ang aking mga magulang ay tumututol sa aking kasal. Sinabi nila na may nararamdaman daw silang hindi maganda at kakaiba na hindi maipaliwanag tungkol sa aking kasintahan sa ilang kadahilanan. Pinaliwanag din nila na nag-aalala din sila sa pinagmulan ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay nasa 40 anyos lamang at meron siyang mga nakatatandang kapatid na lalaki at lahat sila ay tila malusog. Kaya bakit hindi sila ang nagtatrabaho? Bakit ang girlfriend ko ang breadwinner ng pamilya nila? Parang may hindi nagtutugma at walang katuturan ang mga kwento ng girlfriend ko. Ibig bang sabihin, batugan ang ama at mga kapatid niya at kinukonsinti lang ito ng girlfriend ko, ang pamilya niya. Paano na lang kung kasal na kami? Baka ang mangyari ay huthutan ako ng pera ng magiging asawa ko at ng pamilya niya. Alam ko naman na ang intensyon ng mamagulang ko ay mapabuti ako at ayaw mapahamak. Ngunit mahal ko siya at matigas ang ulo ko at pinagpilitan ko ang aking kagustuhan na pakasalan siya. Kaya't nagsumikap ako upang makumbinsi sila at kalaunan ay ibinigay din nila ang kanilang pahintulot. Hindi lang mamagulang ko ang may pag-aalinlangan sa desisyon ko. Pati na rin ang mga kaibigan ko ay tutol din sa kasintahan ko na pakasalan ko ito. Sinubukan din nila ang lahat ng kanilang makakaya upang kumbinsihin ako na hindi magpakasal pero hindi ako nagpatinag. Nung nagalit ako sa kanila ay tinawag nila akong baliw at bobo. Pero hindi ko na ito pinansin. Naisipan ko na ayain ang lahat ng aking mga kaibigan sa isang hapunan
kasama ng aking kasintahan. Akala ko ay isa itong pagkakataon para makita nila ang magandang katangian ng aking kasintahan. Ngunit kabaliktaran ito. Hindi nawala sa aming hapunan ang pag-inom ng alak. Lahat ng aking mga kaibigan ay inalok siyang uminom ng alak at binati siya, at nung lumipas ang ilang oras ay nalasing siya. Hindi ko alam ang tungkol dito, ngunit nalaman ko kalaunan na sinadya nilang lasingin ito dahil minsan daw lumalabas ang baho ng isang tao, lalo na paglasing. Nung sumunod na araw, isa sa mga kaibigan ko ang nakipagkita sa akin sa isang coffee shop at sinabi sa akin na narinig niya ang aking fiancé na nakikipag-usap sa isang tao sa telepono na nagsasabing, "Huwag ka nang tatawag sa akin, sinabi ko na sa'yo na may plano na ako, di ba? Ako ay kakasal sa lalong madaling panahon at magpapadala sa'yo ng pera. Ako ang namamahala ng convenience store, kung kaya't makakakuha at maibibigay ko ang lahat ng perang kailangan mo. Kaya manahimik ka na lang at maghintay ka." Sinabi ng aking kaibigan kung anong oras niya narinig ang pag-uusap at habang natutulog ang aking kasintahan ng gabing iyon ay tiningnan ko ang kanyang telepono. Nabuksan ko ang kanyang telepono dahil naalala ko ang kanyang password habang binubuksan niya ito nung nakaraan. Pagtingin ko ng kanyang telepono, tiningnan ko ang record ng telepono at nakita ang numero na kanyang tinatawagan sa parehong oras na sinabi sa akin ng kaibigan ko. Nakilala ko kaagad ang numerong iyon dahil ito ang numero ng kanyang ama na regular na tumatawag sa akin upang humingi ng pera. Na madalas mag-text sa akin ng, "Joe, maari mo ba akong bigyan ng pera para sa aking pagbisita sa ospital? Joe, miss na miss ko na ang aking anak na babae. Maari mo ba akong padalhan ng pera para sa transportasyon upang mabisita ko siya?" Sa contact name ng numerong iyon, sa cellphone ng nobya ko ay nakalagay ang pangalan ng isang lalaki at iba ang pangalan sa pangalan ng kanyang ama. Ano ang totoong pangalan na nagmamay-ari nitong numero? Nakakapangduda at naisip ko na baka tama ang mamagulang ko. Napagtanto ko na mas malinaw pa sa tubig batis na pakakasalan niya ako hindi dahil sa mahal niya ako, kundi ay dahil sa salapi. Nasaktan ako pero kailangang hindi ako mahulog sa kanyang patibong. At agad ko siyang ginising at sinabi ko sa kanya na lumayas na siya sa bahay at sinabi ko sa kanya ang sinabi ng aking kaibigan. "Mahal, mali ang narinig nila. Hindi ko kailanman sasabihin ang ganong bagay. Mahal kita, maniwala ka sa akin." Paawa niyang sambit. Sinabi kong hindi na magbabago ang isip ko at hindi na matutuloy ang kasal. Nung napansin niyang hindi ako nagpapatinag, ang kanyang muka ay nabaling mula sa isang nagmamakaawang malungkot na mukhang sa isang galit na muka. Hinagis niya ang kanyang bag at sa pag-alis niya, sinumpa niya ako ng, "Magsisisi ka. Pagsisisihan mo ito habang buhay. At tama ka, hindi kita mahal. Sino ba namang magmamahal at magkakagusto sa isang pangit na katulad mo? Maghintay ka lang. Sinusumpa kong magiging miserable ang buhay mo." Ibinagsak ang pinto bago siya tuluyang lumisan. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako kailanman pupunta sa mga club o bar o makikipagkilala sa sino mang babaeng mula doon. Makalipas lamang ang isang buwan ay may nakilala akong babae sa hindi inaasahang pagkakataon. Palabas ako ng shop nung hapon para dumalo sa isang pagpupulong nang makita ko ang isang babae na nakatayo sa harap ng convenience store. Na pawis at may bitbit na isang malaking bag, nakatingin siya sa loob ng convenience store ko. "Hello miss, can I help you?" Tinanggal niya ang kanyang balabal sa ulo at sinabi niya na nakita niya ang sulat sa aming bintana at magtatanong sana siya kung naghahanap pa din kami ng empleyado. At sa paglingon niya sa akin ay napatigil ako. Hindi pa ako nakakakita ng ganoong kagandang muka maliban sa mga artista sa TV. Kahit na pinagpapawisan siya at magulo ang kanyang buhok, ay mukha siyang isang anghel. Nakalimutan ko ang lahat tungkol sa aking gagawin at sinabihan ko siyang pumasok. Malumanay siyang magsalita at mukhang mabait. Nag-usap kami at naikwento niya na siya ay galing sa probinsya at dumating lamang ito nakaraang linggo. Namatay ang kanyang mamagulang noong siya ay bata pa, kaya't lumaki siya sa kanyang lola, ngunit nagkasakit ito kamakailan kaya't walang ibang makakatulong sa kanya na mabayaran ang singil sa ospital.
Nagpasya siyang lumipat sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Tinanong ko siya kung nakakita na siya ng trabaho at sinabi niya na hindi pa at nagbabaka sakaling makakuha siya ng trabaho sa shop dahil nakita niya ang paskil na "We are hiring" sa bintana. Nung mga sumunod na linggo ay halos araw-araw akong nakangiti sa tuwing nakikita ko siya. Hindi nagtagal ay nagsimula kaming mag-date at sa pagkakataong ito ay masaya ang aking magulang na makita siya. Palagay nila na kaming dalawa ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Nagustuhan din siya ng aking mga kaibigan. Sa mga sumunod na buwan, naging mas lalong malapit kami sa isa't isa. Isa sa aming mga paboritong aktibidad ay ang pagbisita sa aking paboritong restaurant sa isang shopping mall sa Makati. Marami itong kainan at napakaganda ng tanawin sa gabi dahil madaming mga kumikislap na ilaw sa mga puno. Umupo kami sa labas habang umiinom at pinapanood ang mga taong dumadaan. Hindi ko malilimutan ang napakasayang sandaling iyon. At di nagtagal, ito ay aming naging paboritong lugar. Inaya ko siya sa beach dahil ipinagdiriwang namin ang aming unang anibersaryo ng aming relasyon. At may plano akong sorpresa para sa kanya. Nakaupo kami sa ilalim ng maliwanag na buwan at habang nakikinig sa kalmadong alon ng dagat ay nakatitig ako sa kanya at naramdaman kong siya na nga ang nais kong makasama. Kaya't inilabas ko ang engagement ring na dala ko sa loob ng ilang linggo at pagkatapos ay nagpropose na ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at gulat na gulat siya. Habang nasasabik kong hinihintay ang kanyang sagot, nagsimulang tumulo ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Akala ko ay tears of joy, ngunit di nagtagal ay bigla na siyang umiyak ng malakas at nagsimulang tumingin ang mga tao. Anong meron? May nagawa ba akong mali? Itinanong ko sa kanya. Makaraan ng ilang minuto ay kumalma siya at sinabing, Humihingi ako ng paumanhin. Patawarin mo ako. Para saan? Wala ka namang ginagawang masama. Bakit ka umiiyak? Nagtataka akong sumagot. Sa wakas ay sinabi na niya ang buong katotohanan. Lahat daw ng kwento niya sa akin ay totoo, maliban sa kung paano siya napadpad sa shop ko. Ayon sa kanya, kaibigan daw niya ang aking dating kasintahan sa probinsya. At nung nalaman daw nito na pupunta siya sa Maynila, ay agad siyang kinausap nito. Plano daw magiganti ng dati kong kasintahan sa akin sa pamamagitan ng panloloko sa akin at pagkuha ng salapi mula sa akin. Pinangakuan daw siya nito na babayaran siya kung gagawin niya ang plano at dahil gipit at sobrang kailangan niya ng pera para sa pangpa-opera at pagpapagamot sa lola niya ay tinanggap niya ito. Humingi siya ng tawad sa akin at sinabing naging desperada lang siya dahil mahal na mahal niya ang kanyang lola. Hindi naman daw siya masamang tao at napilitang kumapit sa patalim. Nagtagumpay naman sila dahil noong nakalipas na ang 6 na buwan ay sinabi ng girlfriend ko na kailangan niya ng pera para sa isasagawang operasyon ng kanyang lola, kaya binigyan ko siya ng malaking halaga. Inamin niya sa akin na hindi naman kalakihang pera ang kailangan panggamot sa lola niya at hindi totoo ang halagang sinabi niya sa akin at napansin kong takot na takot siya habang sinasalaysay niya sa akin ang totoo. Noong una ay inakala niya na gumaganti sa akin ang dati kong kasintahan dahil masama akong tao. Anya daw nito ay niloko ko ito at pinalayas. Subalit, kalaunan napagtanto daw niya na hindi ako naging masama kundi ang dati kong kasintahan na kaibigan niya. Nung nalaman daw niya ito ay sinubukan niyang itigil ang pakikipag-ugnayan sa akin dahil nakokonsensya na siya. Pero pinagbantaan daw siya nung dati kong kasintahan na kung hindi siya magpapatuloy sa pag-arte ay may mangyayaring masama sa kanya at sa lola niya. Nakiusap siya sa akin na patawarin ko siya at nangakong babalik na siya sa probinsya at hindi na manggugulo pa. Inilabas din niya ang kanyang pitaka upang ibigay sa akin ang lahat ng perang pinadala sa kanya ng dati kong kasintahan bilang kabayaran sa kanyang pag-arte. Mula daw ito sa ibinigay kong napakalaking halagang pera na dapat sana ay pampagamot ng lola niya. Ibinigay sa kanya ang 20% ng halaga at yung natitira ay napunta lahat sa dati kong kasintahan. Nangako siya sa akin na
Kapag nakaluwag-luwag siya ay babayaran niya ang bawat sentimo sa perang ibinigay ko sa kanya noon. Bukod doon, isasauli din niya ang mga regalong na ibigay ko tulad ng damit at mga sapatos. Nasaktan ako pero sa huli ay nagtiwala ako sa kanya at sinabi kong pinatawad ko na siya. Gusto ko ding sabihin na huwag na siyang umalis at manatili siya sa tabi ko. Pero ayoko nang makadagdag sa iisipin niya dahil batid kong magulo na ang kanyang pag-iisip. Sa katunayan, maging ako ay hindi rin malinaw ang pag-iisip kaya't napagpasyahan ko na mas mabuti para sa aming dalawa na umalis na lamang siya kahit masakit para sa aming dalawa. Pinatawad ko siya at nagpaalam kami sa isa't isa. Pero kahit kailan ay hindi ko mapapatawad ang dati kong kasintahan at ang mga kaibigan nito. Sinabi ko sa aking ama ang lahat tungkol dito. Kahit na nakakahiyaman akong aminin na naloko ako na hindi lang isang beses kundi 2 beses pa. Tinapik niya ako sa likod at pagkatapos ay sa tulong ng kanyang mga kaibigan ay kumuha siya ng pinakamagaling na abogado para magsampa ng kaso upang singilin ang dati kong kasintahan at ang kanyang mga kaibigan ng estapa at panagutan sa batas ang panlalamang na ginawa nila sa kapwa. Napakalakas ng kaso at ebidensya na hawak namin kaya maaring makulong at magbayad sila ng malaking halagang pinsala nito. Hanggang ngayon ay patuloy pa din ang pagdinig sa kaso. Hiwalay pa rin kami ng pangalawa kong kasintahan at nagdesisyon na akong magpatuloy sa buhay nang hindi siya kasama. Kikilalanin ko rin muna ng maigi ang mga babaeng makikita ko sa hinaharap upang hindi na muling maulit pa ang insidenteng ito sa akin. Pangalawang video. May nararamdaman akong parang may mali sa akin sa tuwing ako ay nagkakaroon ng buwanang dalaw. Sobrang sakit ng puson ko, yung tipong hindi ako makagalaw sa buong linggo. Kaya sa tuwing nagkakaroon ako ay humihiga na lang ako sa kama at hindi kumikilos dahil sa sobrang sakit. Hanggang sa isang beses na ako'y dinatnan at hindi ko na matiis ang sakit kaya nagpatingin ako sa doktor. Natuklasan kong may ilang bukol na tumubo at yung iba ay malalaki ang sukat. Na-diagnose akong may myoma na naging dahilan para tanggalin ang aking matris. Nasa 23 gulang ako noon nung ako ay inoperahan. Pinakamasakit ito sa akin dahil hindi na ako maaaring magkaanak. Kaya naman ang pangarap kong maging ina ay tinangay na ng hangin. Ito din lagi kong agam-agam sapagkat sa tingin ko ay wala ng lalaking gusto akong maging kabiyak dahil hindi ko na magagampanan ang tungkulin ko bilang isang babae. Napapaluha ako minsan dahil minsan nananaginip akong nagtutulak ako ng stroller ng sarili kong anak. Sa awa ng Diyos, merong dumating na lalaking tinanggap ako ng buong buo. Pinagtapat ko ang sitwasyon ko sa aking asawa noong nililigawan pa lang niya ako. At sinabi niya sa akin na ayos lang iyon sa kanya nang dahil doon ay pinagaan niya pa ang loob ko. Dagdag pa niya na magiging masaya naman kami na magkasama at pwede namang mag-ampon ng bata kung gusto talaga namin magkaroon ng anak. Sa kadahilanang ito, mas lalong nahulog ang loob ko sa kanya at may kumpiyansang siya na ang lalaking nakalaan sa akin. Napakabait niya at maalalahanin sa akin kahit na pagkatapos ng aming kasal. Sa tuwing kami ay pumupunta sa mall at nakakakita ng mga magulang na kasama ang kanilang mga anak na nagtatawanan at nagsasaya, ang gagawin ng aking asawa ay lilibangin, iibahin ang atensyon ko at ilalayo sa kanila. Kapag kami naman ay nanonood ng TV at may mga cute na sanggol sa palabas, sasabihin niya sa akin, "Mahal, luto tayo ng spaghetti." Alam kong ito ay maliit na bagay na ginagawa niya para sa akin upang mapabuti ang aking pakiramdam. Kaya lalong nadadagdagan ang pagmamahal at pagpapahalaga ko sa kanya araw-araw. Marami rin kaming mga kaibigan, ngunit mas malapit ang aming loob sa mag-asawa na kaibigan ng aking asawa noong high school pa sila. Kada katapusan ng linggo, lagi namin silang kasama para magtipon gaya ng pagkain sa labas, pumasyal sa mall o magbakasyon. Sila ay palakaibigan at masayang kasama. At alam din nila ang aking kalagayan, kaya naman kapag ang paksa ng usapan ay tungkol sa anak, ay mabilis nilang inihinto o iniiba ito. Minsan nga, napapaiyak ako dahil kahit na ganito ang sitwasyon ko, ang mga taong nakapaligid sa akin
ay parang mga anghel, kaya naging sobrang komportable ang pakiramdam ko sa tuwing kasama ko sila. Noong magkaroon sila ng isang anak na babae, nahihiya silang sabihin sa amin ang balitang iyon. Ngunit hindi ko naisirain ang kanilang pagdiriwang, kaya't pinuntahan ko sila upang batiin ng personal. Humingi ako ng pahintulot sa aking asawa na gumastos ng malaking halaga para sa isang magarbong stroller at isang kompletong set na damit bilang regalo para sa kanilang unika iha. Dumaan ang panahon, sa paglaki ng kanilang anak na babae ay naging malapit na ito sa akin at itinuturing ko ito na parang tunay na anak. Naramdaman ko na napamahal na rin ang aking asawa sa kanilang anak. Sa tuwing siya ay nagkukwento tungkol sa anak ng kanyang kaibigan, ang kanyang mata ay kumikinang na bituin sa saya. At sa tuwing kasama naman ito, sobrang laki ng kanyang mga ngiti na tila ba'y aabot hanggang tenga. Inaamin ko na nakadama ako ng lungkot at minsan may kirot sa aking puso sapagkat hindi ko man lang mabigyan ng anak ang aking asawa. Kaya't ginugol namin ang maraming oras na makasama ang mag-asawa at kanilang anak. Minsan ay pinahihintulutan kami na makasama namin ang kanilang anak upang mamasyal sa mall o pumunta sa palaruan. Sa tuwing kasama namin ang anak nila ay merong mga tao na may pumupuri sa amin ng, "Wow, ang ganda naman ng batang yan." Sa totoo lang, hindi ko ikakaila na naramdaman ko at pati na rin ng asawa ko na parang kami talaga ay isang mga magulang. Sa mga sandaling iyon, kahit sa saglit, naramdaman kong maging isang ina. Subalit, may nangyari na hindi namin inaasahan. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng isang malaking away at nagpa siyang maghiwalay na lang. Umabot pa nga sa korte ang naging paghihiwalay nila. Nalungkot ako dahil pareho silang kaibigan ng aking asawa at naging malapit ko na din silang kaibigan sa loob ng matagal na panahon. Wala kaming kinampihan ni isa sa kanila. Lumayo kami sa away nila at sa huli ay naging legal na ang paghihiwalay nilang dalawa. Pagkatapos ng paghihiwalay nila ay umalis ang lalaki upang lumayo at pumunta sa ibang lungsod nang hindi man lang nagpaalam sa amin. Nalungkot kami tungkol dito. Base sa kwento ng mister ko, ay may kabit ang lalaki ng ilang taon at umalis na lang nang hindi nagpapaalam sapagkat siya ay nahihiya at walang mukhang ihaharap dahil sa pagtataksil niya sa kaibigan naming babae. Ang kaibigan naming babae ay nanatili kasama ang kanyang anak. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa sa kanya at sa bata. Kaya naglaan kami ng maraming oras para mapagaan ang loob nilang mag-ina. Kapitbahay namin sila at para na din kasama namin sila sa bahay dahil sa haba ng oras na ginugugol namin na kasama sila. Dahil kinailangan magtrabaho ng babae at ako ay isang may bahay, kaya naman nagpresenta akong alagaan ang kanyang anak. Hinahatid siya ng service niya dito sa bahay namin. Pagkatapos, pumasok sa eskwelahan at inaasikaso ko ito. Maging ang pagpunta sa eskwelahan kung may kailangan ng magulang ay nagawa ko na din. At sa tuwing nakauwi na ang mami niya galing sa trabaho, ay ihahatid na ng mister ko ang batang babae sa kanilang bahay. Hindi pa tapos ang Diyos nang bigyan sila ng pagsubok dahil sa kasamaang palad. At ang batang babae ay nakaranas ng isa pang personal na trahedya noong siya ay first year high school. Ang kanyang ina ay nadiskubre na may cancer sa atay. Hindi namin alam ang pinag-ugatan nito pero marahil ang dahilan ng kanyang sakit ay galing sa stress noong kasagsagan ng proseso ng kanilang hiwalayan ng kanyang dating mister. Madalas siyang umiinom noon ng alak at halos hindi na kumakain. Tuluyan ng sumuko ang kanyang katawan at hindi nakayanan ang kimo at pumanaw ang babae pagkaraan lamang ng isang taong gamutan. Bago siya lumisan, tinanong niya kami habang siya ay humahagulgol kakaiyak kung maaari ba naming alagaan ang kanyang anak na babae. Sinabi niya pa kung maaaring ampunin na rin namin ang kanyang anak. Tinanong ko siya kung bakit hindi na lang sa dati niyang asawa. Ang sagot niya ay, "Hindi maaari. Sigurado akong hindi niya aalagaan ang aming anak. Nakikiusap ako. Alagaan mo, ninyo ang aking anak. Ayaw ko siyang mapunta sa iba.
At alam ko din na tiyak kong maalagaan niyo siya ng husto kapag kayo ang tumayong magulang niya. Kayo lang ang mapapagkatiwalaan ko para sa anak ko. Maraming salamat. Habang nagsasalita siya, hawak-hawak niya ang kamay ko. Hindi ko maiwasang lumuha rin dahil dama ko ang sakit na nararamdaman niya. Babae sa babae, alam ko ang intensyon niya ay para sa kapakanan ng kanyang anak. Napaisip ako, maaring ganun din ang gawin ko kung sakaling ako ang nasa kalagayan niya. Dahil noon pa man ay malapit na kami sa bata. At panatag ang loob niyang tiyak na maalagaan namin ang unika iha niya. Kaya naman hindi ko sinagot na hindi at pumayag na aalagaan namin ang anak niya at susundin ang kanyang huling habilin. Magiging isang legal na anak namin ang kanyang anak sa pamamagitan ng pag-ampon. Sinabi ng aking mister na kakausapin niya daw ang dating asawa ng babae upang humingi ng pahintulot. Sumang-ayon at pinahintulutan naman ng dating asawa ang mister ko tungkol sa pag-ampon sa bata. Nung pumanaw ang babae ay sinimulan agad ng mister ko ang pagproseso dito. Hindi man ganon kadali at ilang taon din ang ginugol upang maging matagumpay ang pag-ampon namin sa bata. Sa pag-ampon namin sa batang babae ay parang natupad ang aming hiling na magkaroon ng anak. Naging totoong isang pamilya kami. Tinawag kami ng batang babae ng mama at papa. At dahil kilala na niya kami simula nung sanggol pa lang siya, kaya hindi na namin kinailangan mag-adjust sa isa't isa. Naglalaan ako ng maraming oras at nagpupursiging alagaan ang aming anak, ngunit ang mister ko ay mas hinihigatan pa ito. Akala ko noon ay dahil lang ito sa matinding kagustuhan at kasabikan niya na magkaanak. Masaya naman ako nung una na binibigyan niya ng labis na pansin at atensyon ang aming anak. Subalit, sa paglipas ng panahon ay nagsimula ang pagkawala niya ng oras para sa akin. Hindi na balanse ang oras at tila ba'y ang aking mister ay labis-labis na ang atensyon sa batang babae kaysa sa akin. Akala ko din ay upang matulungan ang batang babae na maging maayos at maging komportable kasama namin. Ang atensyon na binibigay niya sa batang babae ay mas higit pa na nadadagdagan habang lumilipas ang panahon. Sa tuwing magkausap kami ng mister ko ay lahat ng paksa namin ay tungkol sa batang babae. Kumusta ang pag-aaral niya? Naging mahusay ba ang grade sa matematika? Mamimili ba tayo ngayong linggo upang makakuha ng isang bagong pares ng sapatos? Ang luma niyang pares ay tila wala na sa uso ngayon. Gusto niya bang makapanood ng sine? Anong pelikula ang gusto niya? Hindi ko ito ikinatutuwa dahil ayaw ko namang maging spoiled ang bata. Kapag napapagalitan ko ang bata dahil merong hindi magandang asal na ginawa, ay nagtatalo kami ng mister ko. Isa din ang napansin ko ay parang unti-unti ding nagsisimulang magbago ang ugali ng batang babae. Nagsimula siyang humingi ng mga bagay tulad ng mga bagong damit o pera. Wala din siyang kusang tumulong sa mga gawaing bahay tulad ng simpleng paghuhugas ng pinggan o paglalaba. Kakain lang siya at may iwan ang mga pinggan sa lamesa at ihahagis niya ang mga maruming damit sa labahan. Noong siya ay bata-bata pa, siyempre hindi niya magagawa ang mga bagay na ito. Ngunit ngayong malaki na siya ay inaasahan kong gawin niya ito. Sa tuwing sinasabi ko sa kanya na gumawa ng isang bagay, gagawin naman niya ito, ngunit laging nagdadabog, nakasimangot at nagrereklamo. Kapag nasa paligid ko ang aking mister, palagi siyang nakangiti at mabait. Pero kapag kaming dalawa lang ay nakasimangot at iba ang asta niya. Hindi ko ito maintindihan. Itinuturing niya ang aking mister bilang kanyang totoong ama, habang ako itinuturing niya bilang isang masamang madrasta o mas masahol pa bilang isang katulong. Hindi ko minsan maiwasang magduda dahil ang relasyon ng asawa ko at ng anak ko ay sadyang napakamalapit. Minsan nga, napapagunita pa ako noong siya ay maliit pa na malambing, magiliw at magalang na bata. Pero ngayong malaki na siya, kapag nakikita ko ang aking asawa na nakayakap sa kanya o nahahalikan siya sa pisngi o noo,
Hindi ko maikakaila na ako ay naririndi at naiinis. Mas lalo akong nainis nung hinahawakan niya ang anak naming nagdadalaga sa kamay habang namamasyal sa mall at habang ako ay nasa likuran nila na para bang hindi nila ako kasama. Parang ang trabaho ko ay alagaan silang dalawa, katulad ng isang alalay na sumusunod sa mag-ama. Ang dapat na maging isang masaya ay naging isang bagay na kinaiinisan ko. Nawalan ako ng ganang gumising ng umaga at pagsilbihan ang aking asawa at ang aking ampon na anak. Pati rin tuwing gabi, imbis na magnilay-nilay ako kasama ng asawa ko, pero mas gusto ng mister ko na ilaan ang oras nito na kausap ang anak namin. Tila ba'y nakalimutan na ng asawa ko na may misis pa siya. Hindi na rin ako kasama sa usapan nila dahil sa tuwing magbibigay ako ng suwestyon o sasali sa kanila ay titingin lang sila sa akin na may kunot noo at ang anak ko ay minsan ay nakaira pa na tila ba'y bawal na akong magsalita. Nung minsan ay naabutan ko silang nagbubulungan sa isa't isa at huminto agad sila sa pinag-uusapan nung bigla akong lumapit. Dahil gusto kong mawala ito sa isip ko, kaya naman sinabi ko ang mga hinanaing ko sa mister ko. Akala ko ay magiging maganda ang resulta ng pagsabi ko, ngunit tinawanan niya lang ako at sinabi na napaparanoid lang at galit pa siya dahil wala daw kwenta ang iniisip ko. Anak natin siya! Pinaparamdam ko lang sa kanya ang pagmamahal ng isang ama. Bakit ba ganyan ka mag-isip? Pagalit niyang sambit. Ibang-iba na siya, hindi na siya ang taong nakilala ko noon. Dahil dito, mas lalong naka-epekto ito sa akin at lubha akong malungkot. Iniiyak ko na lang ito dahil nakakagaan ng loob. Dahil sa labis na lungkot, puliro at lumbay, naisip ko ang mga ginagawa ng aking asawa ay hindi maganda ang epekto sa akin. Nagpatingin ako sa isang doktor at nagsimulang uminom ng gamot para sa depression upang maibsan ang aking nararamdaman. At pakiramdam ko ay walang epekto dahil ang problema ay nangyayari araw-araw sa harap ko pa mismo. Malapit na ako sa punto ng pagsuko nang makatanggap ako ng mensahe mula sa totoong ama ng ampon naming babae. Ikinagulat ko ang revelasyong sinabi niya at dahil doon, ngayon ay mas malinaw ang lahat. Sinalaysay niya na nakokonsensya siya sa akin kaya tumawag siya upang sabihin sa akin ang katotohanan. Ayon sa kanya, hindi siya ang nagloko kundi ang dating misis niya. At ang lalaking kabit ng dating misis niya ay walang iba kundi ang aking asawa. Labi siyang nasaktan dahil sa ginawa ng dating misis niya at ng kanyang malapit na kaibigan. Hindi niya akalain na ang sarili niyang kaibigan ang sisira sa masaya niyang pamilya. At ang mas malubha pa ay lumabas sa DNA test na hindi siya ang ama ng bata. Lumayo siya nang hindi nagpapakita sa amin dahil sobrang natapakan ang pagkalalaki niya at gusto niyang makalimutan ang masalimuot niyang nakaraan. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang maawa sa akin at hindi na maatim ng kanyang konsensya na hayaan na lang ito na hindi ko malaman ang totoo. Dahil alam niya ang pakiramdam na naging puppet o di kaya'y parang asong nakatali dahil sa kasinungalingan nila. Wala akong ideya dito at ni minsan hindi ito sumagi sa isip ko. Kaya naman napakasakit na para kang sinusunog ng buhay dahil sa maraming taon na niya akong niloloko. Humingi siya ng paumanhin at gayon din ako sa kanya. Pareho kaming biktima. At kahit alam kong inilihim niya rin ito ay nagpasalamat ako dahil naglakas loob siyang ipagtapat sa akin ang totoo. Tulala at para akong nakapako sa aking kinauupuan nung matapos na ang usapan namin sa telepono. At nangako kaming magkikita kami sa susunod upang pag-usapan pa ito. Ngayon, lahat ay may katuturan dahil ang mister ko ay tunay niyang anak ang ampon namin. Ginawa akong katawa-tawa sa panglilinlang nila. Nagkamali ako ng pagkilala sa kanya. Lahat ng tiwala ko ay nasira na, pati na ang tiwala ko sa aking sarili. Matapos ang isang linggong pag-iisip, nagpasya akong kumprontahin ang mag-ama. Akala ko ay luluhod ang aking asawa upang humingi ng tawad at ang ampon naming babae ay magugulat. Ngunit nagkamali muli ako. Pasensya na, iniisip ko kung paano ko ito ipapaliwanag sa iyo. Ngunit inunahan ako ng
lalaking iyon. Saad niya nang hindi man lang nagpapakita ng kahit anong pagsisisi. At yung ampong babae ay tumingin lamang sa akin gamit ang kanyang malamig na mga mata. Ano na ang gagawin mo ngayong nalaman mo na ang totoo? Hihiwalayan mo ba si Papa? Sabi niya na parang gusto niya talagang mangyari. Sinabi niya na alam niya na siya ay totoong anak ng aking asawa magmula noong bago mamatay ang kanyang mami. Sa sobrang galit ko ay sinigawan ko sila upang paalisin sa bahay. Ngunit, imbis na sila ang umalis, kabaliktaran ang nangyari. Hindi kami aalis sa bahay na to. Kung ayaw mong mabuhay kasama kami, ikaw ang umalis. Iritable niyang sambit at sabay binuksan ang TV. Hindi ko kayang makasama sila ng matagal pa, kaya inimpake ko ang aking mga gamit at pumunta sa bahay ng aking mga magulang. Pagkatapos ay naghain ako ng legal separation sa korte at makalipas ang 2 taon, napaboran ang hiling ko na makipaghiwalay. At bukod doon ay nakatanggap din ako ng isang malaking bahagi ng aming pag-aari at mga napundar simula noong ikinasal kami. Ang sanhi ng paghihiwalay ay malinaw na kasalanan ng aking asawa. Pagkatapos na nangyari, napagtanto ko na hindi dapat ako magpadala sa mga matatamis na salita. Ibig sabihin, naging utu-utu ako. Kasalanan ko rin naman dahil naging bulag din ako. Natutunan ko na ang lahat ng bagay na kumikintab ay hindi ginto. Mahirap man magpatawad, ngunit nagawa ko naman ito para makapagpatuloy sa buhay. Hindi ko rin alam ang mangyayari sa hinaharap. Pero kahit na mag-isa ako ngayon, masasabi kong masaya at mahal na mahal ko ang sarili ko. Kung totoo nga ang kasabihang life begins at 40, paniguradong ito'y aking aasamin. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!